Magandang hapon po sa ating lahat at buksan po natin mga Bible sa 1 John. 1 John chapter 4, babasahin po natin yung verse 7 hanggang sa verse 8. So the Bible says in 1 John chapter 4 verse 7 hanggang verse 8, Beloved, let us love one another, for love is of God, and everyone that loveth is born of God, and knoweth God. He that loveth not, knoweth not God, for God is love. Tayo po ay sumandaling manalangin. Huwag man dakila, mga pangyarihan sa lahat, mga nagpapasalamat po kami, Ama, sa iyong kabutihan sa aming buhay. Gudi po, Ama, sa iyong patuloy, Ama, na pag-iingat sa amin. At gudi po, Ama, sa pagdako sa amin. Patuloy po, Ama, na makapakinig, makarinig ng inyong banal na salita. Pangunahin pong bawat isa sa amin, Ama, na patuloy po namin maunawaan at maintindihan, Ama, ang patungkol po, Ama, sa aming pag-aaralan doon sa mga sulat ni Juan sa Ephesus. Tulungan niyo po patuloy, Ama, ang bawat isa sa amin na patuloy pakinggan ang inyong banal na salita. Binabalik namin sa inyong kapulit karangalan. In Jesus' name we pray. Amen. So, last week ay pinag-aralan po natin yung about doon sa tinatawag nating dalawang contrast o yung dalawang tinatawag na pagkakaiba ng Kristiyano sa mga Gnostics at doon sa mga Kristiyano. I mean, yung pagkakaiba ng Gnostics at ng mga Kristiyano. Kung makikita natin doon sa verse 6, sinabi ni John, We are of God, he that knoweth God, heareth us, he that is not of God, heareth not us. So makikita natin doon na merong tao na nakikinig sa Diyos, so sila yung nakakakilala sa Diyos, at yung mga tao na hindi nakikinig sa Diyos, kaya hindi nila nakikilala ang Diyos. Kaya doon sa ating napag-aralan, nakikita natin na yung mga false teachers, mga false prophets, sila ay nagtuturo ng according sa kanilang napakinggan. So ano yung kanilang napakinggan? Hindi ang salita ng Diyos. Bakit? Sabi ni John, hindi nila napakinggan ang salita ng Diyos, kaya wala silang nauunawaan. Diba? Wala silang nauunawaan, kaya kung sila'y magtuturo, wala silang maituturo doon sa kanilang congregation na mabuting balita. Ano may turo nila? Kung ano yung sinasabi ng pasugo na meron sila. So, dito makikita natin sa ating pag-aaralan ngayon na bilang mga anak ng Diyos, meron tayong responsibility sa bawat isa. At the same time, bilang mga anak ng Diyos, merong exhortation o inutos si Jesus Christ before siya umakyat sa langit. At makikita natin na ilang beses sinulat ni John yung patungkol sa tinatawag nating pagmamahal. Diba ilang beses sinulat ni John, ilang beses sinabi ni Jesus Christ yung about sa pagmamahal. Pag sinabi ating pagmamahal, napakaraming definition yung ating masasabi. Bawat isa sa atin merong ibig sabihin ng pagmamahal o tatanungin ka isang tao, sasabihin niya, ang pagmamahal ay ganito. Ang pagmamahal ay yung handa siyang ibigay ang lahat para sa akin. Handa siyang ipagtanggol ako sa lahat. O handa niyang isuko ang lahat para sa isang tao. So, maaring iba't iba ang klase ng definition na makikita natin dito sa mundo. Pero sa Biblia, merong definition yung pagmamahal na para doon sa mga Kristiyano. So, dito sa ating babasahin ngayon, which is palagi itong inaawit ng mga kabataan, yung Sunday School. Beloved, di ba? Palaging inaawit ito ng mga kabataan. I think, paborito na rin ito ng mga kabataan doon. Even doon sa Candelaria, inaawit din namin to. So, dito makikita natin dito na sinasabi ni John, sa pinakauna pa lang, si John nagko-continue dun sa kanyang pagtuturo dun sa pagmamahal. Which is, una niya itong naituro dun sa 1 John chapter 2, verse 5, kung saan pinakita ni John yung pagmamahal ng Diyos ay nagiging perfect o full doon sa mga believers na nakikinig ng Word of God, sumusunod sa Word of God, at rini-preserve ang Word of God. Ibig sabihin, yung pagmamahal ng Diyos doon sa taong yon, doon sa mga believer, ay nagiging full o nagiging perfect kung tayo'y makikinig ng salita ng Diyos at the same time, yung kanyang salita ay ating itatago, iti-preserve sa ating buhay. So, dito makikita natin, yung unang word na sinabi dito ni John, Beloved, makikita natin na muling bumalik si John doon sa kanyang katuruan para sa mga batang Kristiyano. So, hindi naman ito sila mga bata na pinag-aaralan kayo sa 1 John, which is babes in Christ. Itong mga Kristiyano dito, tinawag lamang ni John as mga believer o beloved kasi hindi dahil bata sila, kundi dahil sila ay
minamahal niya at ibig sabihin, malapit sa kanya yung mga believers na nandoon sa Ephesus. At dito makikita natin ilang beses sinabi ni John yung word na beloved. So, dito makikita natin na sinasabi ni John, Beloved, let us love one another, for love is of God, and everyone that loveth is born of God, and knoweth God. So makikita natin yung pagkakaiba ng Kristiyano sa hindi Kristiyano. So yung isang Kristiyano, yung mga believers sa Ephesus, meron silang tinatawag nating hinahawakan o meron silang identity sa kanilang buhay o ebidensya sa kanilang buhay na nagpapatuo na sila ay mga Kristiyano. So, yung tinatawag nating mga believers at the same time yung mga unbelievers. So, yung mga unbelievers at yung mga believers, malaki yung pinagkaiba nila. So, pag tinanong mo mga unbelievers, ano sa kanilang pagmamahal, di ba? Ang isasagot nila, ang pagmamahal sa akin, ibigay mo sa akin yung pagiging babae mo para masabi ko na mahal mo talaga ako, di ba? Maring definition niya ng mga unbelievers. Paano naman sa mga believers? Which is, ito nga yung ating mapag-aaralan sa hapon na ito. So, dito, ilang beses sinabi ni John yung about sa pagmamahal. Dito pa lamang sa 1 John, nakikita natin, napakaraming beses sinabi ni John yung about sa pagmamahal. Bakit napakahalaga ng pagmamahal para sa bawat isa, bawat Kristiyano na sa loob ng simbahan? Tandaan natin, ng pinaka-context dito ay yung local church sa Ephesus. Hindi ito yung pagmamahal doon sa labas. Hindi ito yung mamahalin ko yung Kristiyano na nasa labas ng local church. So, ang pinaka-context dito ay yung mismong nasa loob ng church kung ano ang dapat nilang gawin sa kapwa nila Kristiyano. Tandaan natin, kapag doon sa unang katuruan ni John, simula sa verse 1 hanggang sa verse 6 ng chapter 4, may kita natin na sinasabi ni John, dapat meron kayong discernments para malaman nyo yung mga tinatawag na mga false teachers. At the same time, i-test nyo sila. At the same time, tingnan nyo yung kanilang mga katuruan. O papaano naman kung mga Kristiyano yung magtuturo sa amin ng Word of God? Ano naman yung magiging gagawin namin kapag mga Kristiyano o kapwa namin Kristiyano yung magtuturo sa amin ng Word of God. So, dito makikita natin na sinasabi ni John, Beloved. So, sa mga ibang version, example sa NIV, itong beloved na to ay tinanggal nila at pinalitan na itong dear friends. So, dear friends, example, dear friends, parang simple yan, dear friends, parang ganon. So, dito makikita sa ating Bible, sinabi ni John, Beloved, let us love one another. Yung beloved dyan is from the Greek word agapetos. So, beloved, let us love one another. So, makikita natin dito yung dalawang klase o na ginagawa ng mga Kristiyano dun sa Ephesus. Yung unang makikita natin, John also exhort them by saying, let us love. Let us love. So, yung word, yung phrase dyan na let us love, ibig sabihin din nito is to practice their love. So, may pag-exhort ko ni John doon sa mga believers sa Ephesus. Pag sinasabi ni John, mga kapatid ko, tara at magmahalan tayo. Parang ganon. So, sinasabi niya, Beloved, let us love one another. So, may kita natin una dito is to practice their love. Sabi ni John, Beloved, let us. Okay? Let us. So, ibig sabihin, ina-exhort ni John yung mga believers sa Ephesus na tara. Tara. So, may kita natin dito na nais ni John na sabihin sa mga sa mga believers doon sa Ephesus na tara at i-exercise natin o i-practice natin yung ating pagmamahal. So, sinabi dito ni John, Beloved, let us love one another. Yung phrase dyan na let us love one another is exhortation ni John sa mga believers doon sa Ephesus to continue na ipakita nila yung kanilang pagmamahal doon sa kapwa nila Kristiyano na nasa Ephesus. So, dito makikita natin na ang dapat meron sa isang Kristiyano yung tinatawag natin pag-practice. So, pag-practice sa tinatawag nating pagmamahal. Di ba?
So, ibig sabihin, kapag sinasabi mo na ako isang Kristiyano, tapos hindi ko pinapractice yung sinasabi kong ako'y Kristiyano, so hindi ako tunay na mananampalataya. So, ibig sabihin, isa sa identity na ako ay isang mananampalataya o ako ay isang nasa family ng Diyos ay yung tinatawag na pag-practice ng pagmamahal sa kapwa Kristiyano. Isa ito sa problema o nakakaligtaan ng isang Kristiyano. Minsan, more about tayo sa mga doctrines. I mean, lahat tayo halos, maaaring sabihin, lahat tayo halos, alam natin, pagdating sa doctrine ng King James Bible, about sa Bible, King James Bible, Textus Receptus, doctrine sa holiness, doctrine sa separation, andun tayo pagdating sa doctrine of Christ, doctrine of God, doctrine of the Father, the Son, the Holy Spirit, alam natin. Pero pagdating sa doctrine ng pagmamahal, isa yan sa hindi na-exercise ng Kristiyano. Kaya isa sa problema ng mga Kristiyano sa panahon natin ngayon, yung tinatawag nating pagmamahal. Pero tanda natin, ang pinaka-context dito, hindi pagmamahal dun sa Kristiyano na nasa labas, kundi Kristiyano na nasa loob ng iglesia, local church ng Ephesus. At dito makikita natin na napakahalaga sa isang Kristiyano na i-practice yung kanyang pagmamahal. Ito yung pag-exercise. Ito yung isa sa identity ng isang Kristiyano na magpapatunay na ako talaga'y tunay na Kristiyano kung ito ay pinapakita ko. So, ang tanong dito, masasabi ko ba na ako ay isang Kristiyano kung yung mga kasama ko, yung mga kasama ko ay hindi mga Kristiyano? Sa papaanong paraan may ipapakita ko na ako ay Kristiyano, pero yung mga kasama ko hindi Kristiyano? Kasi kung yan, sa bawat araw sa ating buhay, meron tayong mga kasama hindi saved, diba? Meron tayong minsan nakakasama hindi saved. Ang tanong doon, na ipapakita ko ba sa kanila yung gospel? Naipapakita ko ba sa kanong gospel? Kasi itong isa sa problema, minsan akala natin, kailangan natin ibaba ang standard natin para ma-reach out sila. Yung problema. Kasi mahal natin yung mga souls, okay, love natin yung souls. Ang problema, dahil sila addict, kailangan ko ba maging addict para mabahaginan ko sila ng Word of God? Diba? Yung love dito na tinutukoy ni John, hindi ito yung pagmamahal na nais ko silang ma-reach. Kaya dapat yung kung anong ginagawa nila ay gagawin ko rin. Kung addict sila, magiging addict din ako. Hindi tayo katulad ng mga pulis. Diba? Na kailangan nating magkunyaring addict para mahuli kung sino yung pinaka-target. Hindi tayo ganoon. Tayo, merong standard na binigay sa atin ng Diyos. At binigay una sa atin yung pagmamahal. Yes, tinuro sa atin yung pagmamahal about sa mga kaluluwa. Pero yung kauna-unahang tinuro sa atin ay yung pagmamahal sa kapwa natin, Kristiyano. At dito sinasabi ni John, in-exhort ni John ang mga believers sa Ephesus, na sinasabi niya, let us. So ito yung pag-practice ng yung pagmamahal doon sa kapwa mong Kristiyano. So in John's warning, makikita natin, they tested the false teachers and found them liars. So in John's exhortation, makikita naman natin, they were to practice the sacrificial love which is taught by Jesus Christ. So, doon sa verse 1 hanggang verse 6, makikita natin yung warning ni John sa mga false teachers. Then, pagdating dito sa verse 7 hanggang sa chapter 5, verse 3, makikita naman natin yung tinatawag na love, yung pagmamahal. Tandaan natin, ang mundo ay napakaraming definition ng pagmamahal. Even sa Greek, merong mas common, tatlong common na klase ng pagmamahal. Yung agape, yung eros, at yung teleo. Diba? Tatlong klase ng kilala nating pagmamahal. Dito sa mundong ito, napakaraming klase ng pagmamahal. Kaya sa panahon ngayon, June, diba? Happy Pride Month. So, anong klaseng pagmamahal yung ipapakita ng mundo doon sa tao, doon sa mga Kristiyano? Tutularan ba natin yung kanyang pagmamahal? Which is makikita natin dito na sinasabi ni John, kanino ba dapat natin ibibigay yung ating pagmamahal? Sa exhortation ni John, sinabi niya, let us love one another. So, ibig sabihin, ito yung nasa loob lang mismo ng local church. So, yung pagpapakita natin ng pagmamahal, dito sa context na to, ay mahalin natin yung nasa loob ng
local church. At tandaan natin, noong panahon ni John, merong mga unbelievers na nasa loob ng local church. Merong mga Gnostics na nakapasok sa loob ng local church. So, ibig sabihin pala, Brother John, kailangan naming mahalin yung mga unbelievers na nasa loob ng members ng local church. Tingnan natin ang sinasabi ni John dito. Beloved, let us love one another. Tandaan natin, yung word dito na love, ito yung tinatawag nating agape love. Ito yung pagmamahal na magsasacrifice ka para sa kapwa mo, Kristiyano. So, sa pagmamahal para sa atin, maaaring minsan ang pagmamahal para sa atin may condition, di ba? Mamahalin mo ako, mamahalin kita, basta mamahalin mo rin ako. Pero di ba, may condition. Kahit sa pag-asawa, may pagkakataon na andun yung kondisyon na kailang mamahalin ka, then mamahalin mo ako. Pagdating sa ginawa ng ating Panginoon sa Kristo dun sa cross, walang kondisyon yung kanyang ginawang pagmamahal. At ganun klaseng pagmamahal ang nais ipakita ni John na dapat nating sundan. Ganun klaseng pagmamahal. Kaya sinasabi dito ni John, let us love one another. Okay, andun tayo pagdating sa pag-discern, o ikaw, napaka-unsaved mo, lumahayas ka dito sa church. So minsan, wala sa atin yung pagmamahal. Example, nasa loob ng church, they are saved, pero minsan carnal yung isang Kristiyano. Pero kung sasabihin palagi natin sa kanila, napaka-unsaved mo, dapat lumayas ka na dito sa church. Example, namumuhay siya ng hindi nakakayos sa ita ng Diyos, pero alam mo na saved siya. Diba? So, then ang gagawin mo, imbis na bigyan mo siya ng pagmamahal, ang ginagawa mo ngayon ay binigyan mo siya ng tinatawag nating hindi lamang warning, kundi pinalayas mo mismo siya doon sa church. Walang nangyaring discipline, walang nangyaring pakikipag-usap doon sa kapwa Kristiyano. So, makikita natin dito na sinasabi ni John, bawat isa sa atin dapat merong pagmamahal. Pero hindi, ito makikita natin dito, natandaan natin, doon sa lugar ng Ephesus, meron doong temple ni Diana. At alam niyo, ang temple ni Diana ay nagbibigay din ng pagmamahal. Yung temple ni Diana, which is punong-puno ng mga prostitute, ay lalaki at babae, nagbibigay din sila ng pagmamahal doon sa mga tao na nasa loob ng kanilang templo. At dito sinasabi ni John, bilang mga believers, ano yung mga identity na makikita sa inyo para masabi nyo na kayo yung mga believers? Yun yung pagmamahal natin sa kapwa nating Kristiyano. Kaya sinasabi ni John, Beloved, let us love one another. Napakahalaga nito na palagi natin tandaan kasi ilang beses sinabi ni Jesus Christ, ni John, yung about dito sa love one another. Na magmahalan tayo sa bawat isa. So, before, di ba, napag-aralan natin doon sa chapter 3, verse 16, yung about sa sacrificial love. Kung papaano yung ginawa ni Jesus Christ doon sa cross ng Kalbaryo, ganun din dapat ang paggawa natin ng pagpaparamdam natin o pagpaparanas natin ng pagmamahal sa kapwa nating Kristiyano. So, yung presence ng love na nasa bawat Kristiyano ay dapat maibigay o maging regalo ng bawat Kristiyano sa kapwa natin, sa kapwa Kristiyano. So, yung praise dito, na exhortation ni John, let us love one another, it is important sa bawat believers na ma-demonstrate nila to o maipakita. Napakahalaga nito. Kasi, kung titingnan natin, tandaan nyo, simula dyan sa verse 7 hanggang sa chapter 5, verse 3, about to lahat sa pagmamahal. About ito sa pagmamahal sa kapwa nating Kristiyano, sa pagmamahal ng Kristiyano doon sa Diyos at pagmamahal ng Diyos doon sa mananampalataya. At kung papaano ipinakita ng Diyos yung kanyang pagmamahal doon sa mga tao. At dito, sinasabi ni John, Beloved, let us love one another. At ang kasunod na sinasabi ni John, for love is of God. So, bakit pala dapat magmamahal ang isang Kristiyano? Dahil, sinasabi dito, yung pagkakakilanlan ng Diyos ay ang pagmamahal. Ang Diyos ay pagmamahal. So, meron palang dahilan kung bakit natin dapat ipa-experience yung pagmamahal sa kapwa nating Kristiyano. Dahil ating naranasan din yung tinatawag nating
pagmamahal. Kung titingnan natin doon sa mga turo ni John, every time na magtuturo si John about sa doktrina, palagi niyang pinapasok yung about sa pagmamahal. Magtuturo siya about doon sa incarnation of Christ, then ipapasok niya yung pagmamahal. Magtuturo si John about doon sa tinatawag nating Word of God, about sa pag-preserve ng Word of God, then ipapasok ni John yung pagmamahal. Bakit talagang sinasabi ni John? Dahil isa ito sa problema ng mga Kristiyano. Nakakaligtaan ng bawat isa yung tinatawag nating pagmamahal. So yung agape na pagmamahal, which is isa yun sa mga problema ng bawat Kristiyano. Even sa panahon natin ngayon, isipin nyo, sa isang simbahan, example na, doon sa Corinthians, kung isipin natin, yung tinatawag nating pagmamahal, kung present doon sa panahon na andun si Pablo, may kita natin, kung yung pagmamahal ay nandoon, masabi natin, maaaring walang naging division. So, ito yung isa sa problema ng mga Kristiyano ngayon, yung tinatawag ng unconditional na pagmamahal sa bawat Kristiyano. At dito sinasabi ni John, na sinasabi ni John na exhortation, let us love one another, for love is of God. So, yung pinagmulan ng pagmamahal ay walang iba kundi ang Diyos. Tandaan natin, ang mga believers ay tinatawag na sons of God. So, tinatawag ng mga believers na sons of God. So, ang source ng mga believers ay ang Diyos. So, ibig sabihin, lahat ng mga believers ay dapat merong tinatawag na sinasabi dito ni John, love is of God. So, ibig ko sabihin dito na sinasabi lamang ni John na kung tayo talaga ay sa Diyos, magmamanifest sa atin yung tinatawag nating pagmamahal. Diba? Kung isipin natin, ang tanong sa atin ngayon, papaano ko maipapamanifest o papaano ko maipapakita yung pagmamahal ko sa kapwa ko mananampalataya? Kaya nga sinasabi ni John, let us love one another. Kung titingnan natin, napakasimpleng exhortation, pero yung simpleng exhortation na sinasabi ni John, hindi natin yon nagagawa. Kung itanong natin sa ating mga sarili, nagagawa ko ba kayang mahalin yung kapwa ko mananampalataya? In John's exhortation, he expects the believers to hear and heed the message to continually presenting their sacrificial love toward their brethren. So, ina-identify din ni John dito yung exact opposite ng mga hindi mananampalataya. May kita natin, anong wala doon sa mga hindi mananampalataya na sinasabi ni John. So, kung titingnan natin nga, simula pa lamang sa verse 1, anong wala sa mga hindi mananampalataya? Wala sa kanilang presence ng Diyos. Wala sa kanilang presence ng Spirit of God. At the same time, wala sa kanilang presence ng love sa Diyos. Love of God. Anong dahilan? Dahil wala sa kanila ang pagmamahal. Kaya may kita natin dito na sinasabi ni John na bilang mga believers, Beloved, let us love one another. So hindi lamang ito yung kinakanta ng mga bata para sa mga bata. May kita na let us love one another, for love is of God. So, may kita natin dito na bilang mga believers, ang pagmamahal na ating ipapakita sa kapwa natin believers, kaya natin may ipapakita yon dahil sa ating dahil tayo ay mga anak ng Diyos. At sinabi dito ni John, for love is of God, and everyone that loveth is born of God and knoweth God. So, may kita natin, ang source ng ating pagmamahal ay walang iba kundi ang Diyos. Na sinasabi dyan, yung praise for love is of God is napaklaro nito na sinasabi ni John, hindi nagtuturo si John dito ng tinatawag nating pride love or all-accepting love na tinutukoy ng mundo. Diba? Sa mundong ito, nagmamahalan sila, example, lalaki sa lalaki, babae sa babae, hayaan natin sila na magmahalan sa bawat isa. Hindi ito yung tinutukoy ni John dito na kapag nakikita natin yung kapwa natin Kristiyano na gumagawa ng kasalanan, ay
hayaan natin siya na gumagawa ng kasalanan. Hindi yun yung tinutukoy dito ni John. Hindi ito yung walang judgment na pagmamahal. Less judgment na pagmamahal. Hindi mo kailangang i-judge yung tao kung anong pagmamahal ang kanyang pinapakita, kundi yung pagmamahal dito ay yung sacrificial na pagmamahal sa kapwa natin mananampalataya. Kaya dito napakaklaro na sinasabi ni John, Beloved, let us love one another, for love is of God. So, yung source ng ating pagmamahal ay galing sa Diyos, at ang bawat mananampalataya ay merong tinatawag nating experience ng love. Kaya sinasabi dito ni John na sinasabi ni John dito, for love is of God, and everyone, tanda natin, ang bawat mananampalataya doon sa Ephesus, nasa isip ni John na kung kayo, nasa inyo ang God, kung nasa inyo yung tinatawag nating pagiging anak ng Diyos, kung kayo talaga ay anak ng Diyos, nasa inyo yung pagmamahal. Bakit? Sinasabi dito ni John, everyone that loveth is born of God and knoweth God. So, titingnan natin dito. Yung word dyan na knoweth ay may connection yan sa tinatawag nating pagmamahal. So, yung pagmamahal, yung love, meron niyang connection sa tinatawag nating pagkaalam, pagka-know. So, itong love na to, kung titingnan natin dito, so, kung sa ating panahon ngayon, itong love na to, ang nasa isip ng mga tao, ito yung pagmamahal kahit hindi kami, kahit ako na unsaved, then siya na saved, ay pwede kami magbahalan. Hindi ito yung tinutukoy dito. So, itong love dito at yung pagkakaalam, yung know dito is ginusko. Ito yung ginusko, ilang beses ko sinasabi to, ito yung ikaw ay merong personal relationship sa Diyos, kay Jesus Christ, kaya maipapakita mo yung tinatawag nating love. May malaking connection yung pagkakaalam sa Diyos doon sa pagmamahal. Kasi kung ikaw hindi mo kilala ang Diyos, hindi ko ina-expect na maipapakita mo yung tinatawag nating agape love. Bakit? Dahil hindi mo kilala ang Diyos, which is sinasabi dito ni John sa verse 7. For love is of God, and everyone that loveth is born of God and knoweth God. So, ibig sabihin, kung hindi ko ipinapakita yung aking pagmamahal sa kapwa ko Kristiyano, hindi ko rin kilala ang Diyos. Di ba makikita natin before noon sa ating mga napag-aralan, kung hindi natin mahal ang ating kapwa, masabi natin hindi rin natin ang mahal ang Diyos. Pero dito sa sinasabi niya dyan, kung hindi natin mahal yung kapwa nating Kristiyano, maaaring hindi natin kilala ang Diyos. So, maaaring wala talaga tayong relationship, intimate, personal relationship sa tagapagligtas o sa nagbibigay ng pagmamahal, kaya hindi natin na-ipa-practice, hindi natin na-exercise yung pagmamahal sa kapwa natin Kristiyano. So isipin mo, papaano ko may papakita yung pagmamahal ko sa kapwa Kristiyano kung mas minamahal ko yung mga unsaved? So papaano ko masabi na minamahal ko yung kapwa ko Kristiyano? Tanda natin, ilang beses kaya sa buhay mo, sa bawat oras, sa 24 hours, ilang beses mong nakakasama yung mga Kristiyano o yung kapwa mo Kristiyano? I think mas maraming oras nakasama mo yung mga unsaved kaysa mga saved. May isang tanong dito na ipakita mo sa akin yung mga kaibigan mo at sasabihin ko sa iyo kung anong klaseng tao ka. At dito makikita natin kung ikaw hindi na mababago, hindi na bago dun sa isang nagsasabi na Kristiyano na hindi maipakita yung pagmamahal ay dahil hindi niya kilala ang Diyos. Which is sinasabi dito ni John, Beloved, let us love one another, for love is of God, ang source ng pagmamahal ay ang Diyos, and everyone that loveth. So tandaan natin, present tense itong loveth dito. At the same time, yung knoweth dyan, present tense din. Ibig sabihin, kung nasa Greek present tense parehas ito, ibig sabihin, ito ay continuous na pagmamahal sa kapwa mo Kristiyano. Kung hindi mo continuously minamahal ang kapwa mo Kristiyano,
napaka-imposible na kilala mo ang Diyos. Bakit? Ang pagkakilala ng Diyos ay makikita natin dyan. For love is of God. So, yung pagmamahal ay nasa Diyos. O yung pagmamahal, ang pinanggalingan ng pagmamahal, o yung pagkakilala ng pagmamahal ay ang Diyos. So, ibig sabihin, kung wala sa iyong pagmamahal, wala din sa iyo ang Diyos. At dahil wala sa iyong Diyos, o wala sa iyong pagmamahal, maaaring hindi mo rin kilala kung sino ang Diyos. So, kung titingnan natin, yung mga Gnostic sa panahon ni John, member sila doon sa church sa Ephesus, pero ang problema dito, di nila pinapakita yung tinatawag nating pagmamahal. Pero sinasabi nila, we are knowledgeable than the believers at Ephesus. Kasi mas alam namin yung knowledge kaysa mga believers dito sa Ephesus. Kaya dito sinasabi dito ni John, everyone that loveth is born of God and knoweth God. So makikita natin dito, ang pagkakilanlan na ikaw talaga ay anak ng Diyos, na ikaw talaga ay sons of God, ay yung love. Bakit napaka-paulit yung pagtuturo natin about sa love? So ang tanong ko dito, ngayon sa bawat isa sa atin, ilang beses sa ating buhay o sa bawat araw, ibinibigay natin yung pagmamahal sa kapwa natin Kristiyano? Sa 24 hours, ilang beses yung oras na ibibigay natin sa kapwa natin Kristiyano? Kung tatanungin mo ang sarili mo, ilang beses sa buong isang linggo, 7 days, ilang beses mo na ibibigay yung pagmamahal mo sa kapwa mo Kristiyano? So 7 days, isipin natin yon. Ni 1 day siguro, di natin ibigay sa kapwa natin Kristiyano. Pero ang sinasabi dito ni John, may papakita mo yung iyong pagmamahal kung tunay na ikaw talaga ay anak ng Diyos. Pero ang problema sa atin ngayon, doon sa napakasimpleng tanong na to, hindi natin masagot. Ang dahilan dahil may kulang. Yung tinatawag natin pagbibigay o pagpapa-experience tuloy-tuloy ng pagmamahal sa kapwa natin mananampalataya. Kasi yung love na to, kung ang Iglesia ni Cristo ay may pagkakakilanlan, example, pag sinabi Iglesia ni Cristo, may kita mo sa kanyang sasakyan na mayroong tinatawag na flag nila. Pag sinabing Catholic, may nakikita ka sa harapan, sa windshield nila, na mayroong cross. Pag sinabing believers o mananampalataya sa panahon ni John, ang pagkakakilanlan mo, yung identification mo ay itong love. Bakit ulit na sinasabi ni John? Kasi ang problema sa atin, alam niyo sa isa sa problema ng Church sa Ephesus, yung pagmamahal. After ng kamatayan ni John, itong Church sa Ephesus, dahan-dahang bumagsak dahil sa kawalan ng pagmamahal. Isipin natin dito, kung mahal natin ang bawat isa sa atin, may ipapakita natin sa bawat isa. Diba? Paano natin may ipapakita yon? Example, sa pagbibigay ng, example, meron tayong kapwa dito Kristiyano na nangangailangan. So, sa ganong paraan, o kapatid, meron kapatid, ito, extra ibibigay ko sa iyo. So, example lamang yun, tinatawag natin pagmamahal. Pero dito, yung tinatawag natin pagmamahal, kung paano natin maipapakita, isang example dito, kung sino yung ating kasama habang buhay. Example, sa pagpapamilya, di ba? So, kung iisipin natin, ng ating makakasama ay unsaved, napaka-questionable na tayo talaga ay anak ng Diyos, di ba? Kung bawat oras, yung mag-asawa, isipin mo, sa 24 hours, halos 24 hours din silang magkakasama, hindi mag-asawa. So, kung ang asawa mo ay saved, then 24 hours kayong nagmamahalan bilang magkapatid. At the same time, kung hindi saved ang iyong kapatid, ay yung asawa, 24 hours kang nakikipagtalastasan sa unsaved. Dito makikita natin kung papaano mo ini-spend yung pagmamahal mo sa kapwa mo Kristiyano, which is sinasabi dito ni John, kung kilala mo ang Diyos, ipapakita mo yung iyong pagmamahal. Bakit? Yan yung pagkakakilanlan ng Kristiyano na sinasabi dito ni John, everyone that loveth John, agapao, ibig sabihin, tuloy-tuloy na pagmamahal sa kapwa Kristiyano is born of God
and knoweth God. So, may kita natin dito na ang pagkakilanlan ng isang Kristiyano ay nagpa-practice siya ng tinatawag nating pagmamahal. At nasa kanya rin yung presence, yung tinatawag yung presence ng pagmamahal. Bakit? Na-experience niya yung pagmamahal dahil dahil na-experience niya yun dahil nasa kanya ang Diyos. Diba? Tandaan natin, na ang tao, tinawag siyang sons of God, which is makikita natin doon sa chapter 2, verse 29, hanggang chapter 3, verse 1, tinawag siya ni John na sons of God o born of Him. Dito sinasabi ni John, tinawag ni John ang mga believers dito, born of God, dahil yung mga born of God ay meron silang pagkakakinlanlan, yung tinatawag nating love. At sinasabi dito ni John, everyone that loveth is born of God, and knoweth God. Then verse 8, may kita natin dito, he that loveth not, knoweth not God, for God is love. Kung titingnan natin dito, merong parallel dito. Yung tinatawag natin dyan na, for love is of God, and God is love. May kita natin dito, yung isa na sinasabi dito, na loveth, everyone that loveth is born of God, at yung isa na loveth not, at yung isa knoweth God, at yung isa na knoweth not God. So, makikita natin yung pinagkakaiba ng unbelievers sa believers. Bakit? Ang believers, they know God. Ang mga believers, they know God. Ang mga unbelievers, sabi ni John, knoweth not. So, yung word dito na knoweth is naka-aerostent siya. Itong knoweth dito. Yung knoweth dyan, ibig sabihin, merong bahagi, merong part o pangyayari sa buhay ng mga Gnostics na nireject nila yung offer ng salvation sa kanila. So yung word dyan na knoweth, may kita natin dito na sinasabi dito ni John, he that loveth not. Yung word dyan na loveth is agapao. So present tense din siya, sinasabi loveth not. Kung sinasabi, yung mga Gnostics na pinapakita nila na hindi nila tuloy-tuloy na minamahal yung kapwa nila Kristiyano, ay yung mga Kristiyano, ay dahil hindi nila naranasan o hindi nila talaga nakilala ang Diyos, which is ang Diyos, ang sinasabi daw, for God is love. May kita natin dyan, for God is love. Napakalaga nito na sinasabi dito palagi ni John, love is of God, and God is love. So, may kita natin dito, kung tunay tayo na Kristiyano, ito yung pinakamahalaga dito, yung tinatawag nating love. Tandaan natin, yung love dito, hindi ito yung all-accepting love. Tandaan natin na, hindi itong all-accepting love na yung pagmamahal na tinuturo ng labas, ng world, yung pagmamahal, example, ng LGBT, ay hindi ito yung pagmamahal na tinuturo ng Bible. Yung pagmamahal dito, ay ibibigay mo yung sarili mo sa kapwa mo, Kristiyano. Ibig sabihin na talagang yung kapwa mo, Kristiyano, ipapakita mo sa kanya na kapwa mo siya, Kristiyano. Kaya nga dito, sinasabi niya sa verse 8, he that loveth not. So, he that loveth not. So, yung mga Gnostics, sila yung tinatawag natin, wala silang pagmamahal doon sa mga Kristiyano. Bakit? He that loveth not, knoweth not God, for God is love. May kita natin dito, yung pinagkaiba ng mga believers doon sa mga unbelievers. Yung mga sons of God at yung mga Gnostics. Isa lamang yung pinagkaiba nila dito. Yung tinatawag nating love. Yung love of God ay yun yung tinatawag natin wala sa kanila. Kaya dito makikita natin na before sinabi to ni John, simula nga sa verse 1 hanggang sa verse 6, makikita natin yung pagko-contrast na kaya yung mga unbelievers, hindi sila nakikinig, hindi sila nakakaunawa ng Word of God dahil wala sa kanila ang Diyos. At the same time, makikita natin dito
Kaya hindi sila nagmamahal sa kapwa nila Kristiyano kasi hindi nila kilala ang Diyos. So, kaya may kita natin dito, napaka-questionable sa isang mananampalataya na magmahal ng galing sa labas. Di ba? Sasabihin mo na mahal ko yung isang tao na galing sa labas, napaka-questionable nun. Kasi kung kilala mo ang Diyos, may standard na ibinigay ang Diyos sa bawat mananampalataya. At may kita natin doon na even yung unequally yoked with unbelievers ay parang minahal mo yung sanlibutan. At dito makikita natin, kung gano'n ang ginagawa mo, questionable. So sa bawat taon, bawat oras sa ating buhay, hindi natin minsan ipapakita itong pagmamahal. Ito yung problema sa atin. Dito sa loob. Tandaan natin, napakahaba sa school, napakahaba ng oras nyo with the unbelievers kaysa mga believers. Even yung mga nasa work, mas mahaba ang oras nila nakasama yung mga unbelievers kaysa mga believers. Then pagdating dito sa church, hindi pa nila maipakita yung pagmamahal sa mga believers dahil wala sa kanila yung tinatawag natin sacrificial love. So ang sons of God ay nagmamanifest at nagpa-practice ng tinatawag natin sacrificial love. If ikaw ay hindi anak ng Diyos, hindi mo may papakita to at hindi mo may pa-practice yung pagmamahal. Kaya ang gagawin mo ngayon, i-accept mo lahat ng klaseng pagmamahal na itinuturo doon sa labas. Bakit? Dahil hindi mo alam yung Diyos. Which is sinasabi nga dito ni John, tanda natin yung know John. Yung know John, pagkaalam, o yung pagkaalam, ito yung pagkaalam mo na si Jesus Christ, o pagkaalam mo na meron kang relationship kay Jesus Christ. Itong mga Gnostics, hindi nila nalaman o hindi sila nagkaroon ng relationship kay Jesus Christ. Kaya sinasabi dito ni John, love it not. Love it not. At yung merong mga relationship, love it, everyone that love it is born of God. So yung pag-act mo na pagmamahal sa kapwa mo Kristiyano, yun yung identity na ikaw talaga ay anak ng Diyos. So yun yung pag-practice natin o yung presence na nasa atin, yung tinatawag natin love. Kaya ang tanong dito sa atin, paano natin na ipapractice yung pagmamahal sa kapwa natin Kristiyano na nasa loob? Paano natin may ipapractice? So, example nga, binigay ko sa inyo kanina, na sa isang paraan na pagmamahal, yung pagbibigay ko sa kapwa ko Kristiyano. At ano pa, yung pag-guide ko sa kapwa ko Kristiyano. Na ipapakita natin yung pagmamahal sa bawat isa. Example, yung isa nating Kristiyano, isang Kristiyano na dahan-dahang lumalayo sa Diyos, then paalalahanan natin siya. Isa yung act o pag-practice ng tinatawag nating pagmamahal. O yung isang mananampalataya na mayroong karelasyon na unsaved, then sasabihan natin siya, kapatid, ang karelasyon mo ay unsaved. Hindi yan yung kalooban natin, hindi yan kalooban ng Diyos. Yan yung tinatawag natin isang pag-practice o pag-exercise ng pagmamahal. Bakit natin na ipapractice yung pagmamahal? Kasi nasa atin yung presence ng pagmamahal. Bakit? Nasa atin ang Diyos. Nasa atin ang Diyos. Kaya napakasimple lamang ng tinuturo dito ni John na kung ikaw ay hindi mo ipinapakita yung pagmamahal, napaka-questionable ng pagiging Kristiyano mo. Kaya may kita natin, ang mga Gnostics hindi na nauunawaan ang salitang pagmamahal. Para sa kanilang pagmamahal, hindi mahalaga sa Gnostics. Bakit? Ang pinaka-highest na priority ng mga Gnostics ay knowledge. Pero, ang pagkakaroon ng pagmamahal, sabi dito, sabi ni John, everyone that loveth is born of God and knoweth God. Pero hindi ganun ang sa Gnostics. Ang sa Gnostics, know muna. Gusto nilang malaman yung tinatawag nilang highest peak ng pagkakaalam ng knowledge, ng wisdom, para balang araw, ma-reincarnate sila. Pero tayo hindi tayo naniniwala doon. So dito makikita natin ang identity ng isang mananampalataya. Tandaan natin, pinapractice mo yung iyong pagmamahal, at the same time, yung presence ng pagmamahal ay naipapakita mo. Kaya dyan makikita natin yung exhortation ni John sa mga believers sa Ephesus na let us love one another,
For love is of God, so yung source ng ating pagmamahal ay ang Diyos, at ang bawat isa, so ang bawat isang mananampalataya ay dapat nagpa-practice ng pagmamahal kasi siya ay born of God o siya ay sons of God. Kaya dito makikita natin na kapag ikaw, sinasabi mo na save ka, pero hindi mo pinapractice ang pagmamahal sa kapwang Kristiyano, talagang napaka-questionable. Di ba? So, makikita natin dito na napakasimple ng sinasabi ni John, yung definition niya na God is love. Kasi sinasabi dito, ang pagmamahal, ano yung pagmamahal? Ang pagmamahal na everyone that loveth is born of God and knoweth God. Kaya makikita natin, he that loveth not, knoweth not God, for God is love. Ang dahilan kung bakit yung mga unsaved, hindi nila minamahal yung mga Kristiyano ay dahil, anong sabi dyan? Loveth not and knoweth not. So ang tanong ngayon sa atin dito, knoweth not God. So ang tanong sa atin dito, nasa atin ba ang pagmamahal na tinuturo ni John? Nasa atin ba yung tinatawag na agape love? Yung unconditional o sacrificial love na tinuturo ni John? Kasi pagdating dyan sa verse 9, 10, 11, makikita natin dyan, anong klaseng pagmamahal yung dapat natin ipakita sa kapwa natin Kristiyano. Yung pagmamahal na to, ay makikita natin na, yun nga tinatanong ko, kaya natin maipakita yung pagmamahal sa kapwa natin Kristiyano. Kasi, dito sa pag-aaral natin, pagsisimba, hindi lamang ito about sa pagkakaalam natin ng Word of God, kundi sa pagpapractice natin doon sa pagkakaalam ng Word of God. I mean, yung pag-aaral natin ng Word of God, hindi lamang para matuto tayo o magkaroon ng head knowledge, kundi ma-practice natin yung pagmamahal na natutunan natin sa hapon na ito. Dito, napakahalaga ng pagmamahal. Kasi isa ito sa mga pagdating sa panahon natin ngayon sa tawag dyan, neutral, carnal world o carnal age sa panahon natin ngayon, yung pagmamahal, isa yan sa palaging ginagamit ng mga unsaved. Yung pagmamahal na dapat pag nagmahal tayo, hindi mo kailangan i-judge yung isang tao. Hindi mo kailangan mag-judge. Example, yung pangyayari ngayon sa mga pagkakahati dito sa gobyerno, even pagkakahati sa Baptist. So, merong mga neutral na magsasabi, dapat ang ginawa nila ay magmahalan na lamang. Pero tingnan natin dito, yung pagmamahal na to, ay palaging itong ang foundation ng pagmamahal na to ay yung tinatawag nating separation. Tandaan natin, yung pagmamahal, palaging nakarelate ito doon sa separation. Hindi yung tinatawag nila na non-judgmental na pagmamahal. So, ibig sabihin, ang pagmamahal ko na to, pero meron tayong standard pagdating sa pagmamahal. Kaya may kita natin, bakit yung Kristiyano tinuturuan kung sino yung dapat niya maging partner. Kasi may standard tayo pagdating sa pagmamahal. Merong tinuturo ang Bible about sa pagmamahal. At makikita natin doon, yung verse 1 to 6, yung tinatawag natin, pag-separate dun sa mga false teachers. So, dito makikita natin na yung kapwa nating believers, dapat nating pinapakitaan ng pagmamahal. So, ibig sabihin, bawat isa sa atin nga sa loob na to, dapat ipinapakita natin yung tinatawag natin unconditional love. So, napakasimple ng tinuturo ni John dito na dapat i-practice natin. Bakit? Karamihan ng mga Kristiyano, alam nila yung pagmamahal. I mean, kahit sino dito sa atin, alam yung pagmamahal. Pero ang problema, naipapractice ba natin yung pagmamahal ngayon? Naipapractice ba natin yung pagmamahal sa bawat mananampalataya o sa bawat isa sa atin dito? So, yun yung isa sa problema ng Kristiyano sa panahon natin ngayon. Kasi sabi ko nga, yung panahon natin ngayon, nasa panahon tayong lukewarm, neutral, carnal na age. Yung pagmamahal para sa maaari sa bawat isa, iba yung interpretasyon. Pero dito makikita natin yung pagmamahal na tinutukoy ni John ay yung pagmamahal sa kapwa natin Kristiyano. So, yung tanong dito, papaano natin may bibigay at kailan natin ibibigay
yung pagmamahal sa kapwa natin Kristiyano. So ang sagot nun, dapat ibigay natin bawat araw. At tanong dito, ang sabi dito dyan, love it. So, present tense, tuloy-tuloy natin ipinapakita ang pagmamahal. Papaano kung nakikita ko siya na hindi siya kamahal-mahal? So, sabi ni John, tuloy-tuloy natin pakita yung pagmamahal sa kapwa natin Kristiyano. Bakit? Yun yung identification na tayo ay isang mananampalataya. Kung ang mundo may identity, tayo, meron din tayong pagkakinlangan. At sinabi nga ni Jesus Christ, malalaman nila na kayo ay aking disipulo kung magpapatuloy kayo sa pagmamahal. Diba? Malalaman ng mundo, ng mga unbelievers, o ng mga members na unsaved sa loob ng church, na tayo ay mga disciple ni Jesus Christ kung patuloy tayo sa pagmamahal sa bawat isa. Kasi yung mga hindi disciple ni Jesus Christ, hindi magmamanifest sa kanila ang pagmamahal. Tangi lamang doon sa mga disciples. Kaya kung tayo disciple, si Jesus Christ, magmamanifest sa atin yung pagmamahal. Tayo manalangin. O man dakila mga pangyayari sa lahat, Ama, nagpapasalamat po kami sa inyong banal sa na aming napag-aralan sa hapon na ito. Kaya patuloy, Ama, manguna at maggabay sa amin at patuloy po, Ama, na magpaalala sa amin, Ama, na patuloy dapat namin mahalin ang bawat isa, which is sinabi ni John na that everyone